guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Empress. You are attractive, good looking, brave kasi color red to dito. Passionate. Pero hindi nakaka-intimidate kasi Empress to, balance sa'yo. Empress. And comfortable to be with, or comfortable, or maybe comfortable yung buhay mo ngayon, or you feel more relaxed, comfortable, ganun. And na-track mo yung abundance and all good things in life. Na-track mo ba ngayon yung abundance and all good things in life? Let's see. Clarified by 3 of Cups. See? And then may, actually wala ito eh. Oo talaga, double na oo. You know? Pero ito na una. So, oo. No? Ayan o. Kasaganaan yung na-track mo, and as well as you lahat ng good things in life. Ayan. Happiness, abundance, money, wealth, successful marriage, successful relationship, lahat ng good things in life. Yan. Yan ang na-track mo. And ano yung darating sa'yo? Pati opposite sex, na-attract mo din. Kasi attractive ka. Lalo na yung mga good-natured na person, yun na na-attract mo. All good things, hindi. Yung mga eligible na person or opposite sex, yun ba na-attract mo? Kasi all good things in life, hindi din. Ano yan? Madaming opposite sex ang na-attract sa'yo ngayon? Hindi. Hindi pala. Hindi. Yung sa opposite sex, hindi. Hindi marami na-attract mo yung opposite sex. All good things in life na-attract mo ngayon. Yan. But you're so attractive. Yan. Kasi iba-iba ng tipo kasi yung tao guys. 8 of Wands. Ito yung darating sa'yo. What's with the 8 of Wands in reverse here? Na darating sa'yo. The Sun. Person ba ito? 8 of Wands na yan? Hindi. Hindi siya person. Energy. Energy. Pwedeng energy. Hindi. Atake. Pero hindi siya masasend sa'yo. May nagbabalak pala na mag-send sa'yo ng atake na para ma-heart attack ka. Gusto nila ma-heart... Hindi para ma-heart attack ka. Kundi para patayin ka. Kasi, ayun o. Hindi. Para magkasakit ka lang, ganun. Para magkasakit ka. Pero, hindi siya masasend sa'yo. Hindi magsasucceed to. Kaya in reverse, hindi magtatagumpay o clarified by the Sun in reverse. Yung 8 of Wands in reverse. Hindi siya magtatagumpay. It's a deceit, it's scheme, it's illness or disease para magkasakit ka. Pero hindi siya heart attack ka. Hindi siya yung papatayin ka para magkasakit ka lang. Pero hindi siya magtatagumpay. Instead, pwedeng bumalik yun. Saan tatama yun? Kaya hindi man tatama sa yung sakit na yun. Doon sa mag-send niyan, babalik sa kanya? Oo, babalik sa kanya yun. Sa nag-send, yung sakit na yun. Ayun.
Alam niyo guys, sa tingin ko inggit to. Nainggit ba sa'yo yung nagbabalak na maatake sa'yo na para magkasakit ka? Nainggit siya sa'yo? Hindi? Ano, ina-insecure siya sa'yo? Na-insecure siya sa'yo? Magkaiba yun yung na-insecure sa nainggit. Parang kino-compare yung sarili niya. Dahil nakikita niya na you're so attractive, you attract all good things in life, or you're healthy, kaya atakihin ka niya. No? Ganun. Para ano daw, para pareho kayo na kung mahirap siya, ay para maghirap ka din, ganon. Para, oo, ganon na nga. Ganon ang mindset ng mga kulang sa pag-iisip. Ay, hindi ata kulang sa pag-iisip yung tao dyan, ano ba? Foolish, crook, evil na tao. Sira ulo. Unfair yun yung ginagawa niya. Dahil lang sa na-insecure siya sa'yo, ay gano'n yung gagawin niya. Mapapahamak yung kaluluwa niya. Yan. Kahit hindi pa masent yun sa'yo, ay delikado yung soul niya. Lalo kung pinisti ka na niyan, delikado kaluluwa niyan. Insecure lang, hindi makatwiran na rason yan. Dahil attractive ka daw? Ganun ba? Hindi. Dahil maswerte ka daw? Tingnan natin ha. Hindi. Anong reason niya? Ano yung kina-insecure niya sa'yo? Dahil na-attract mo yung all good things in life? Yun talaga eh. Yun talaga. Dahil na-attract mo yung all good things in life. Sus, nako. Kinumpara niya yung sarili niya sa'yo. Na-insecure eh. Hindi dapat ikumpara yung buhay ng iba, yung mukha ng iba sa mukha niya, no? Kasi iba-iba ang tao. Hindi pwedeng hilain yung iba, gagawa niya ng deceit and scheme para lang pareho sila. Wala kasing pareho na tao eh. Ganon din sa pamumuhay ng tao. May differences talaga yan. Kaso na makita niyo yung kanyang utak. At pinapairal niyo yung insecurity niya. Yung pagiging makitid ng utak niya. Pinapairal niyo yung pagka-evil niya. Yan. Evil yan siya. Kung hindi yan evil eh, wala yung pakialam no, sa buhay mo. Kahit na-attract mo pa yung all good things in life, hindi yan gagawa ng deceit. Hindi yan gagawa ng scheme para pabagsakin ka o gagawa ng kung ano-ano pa na harm sa'yo. Ano ang next na mangyari sa buhay mo niyan? May babalik. Also the 6 of Swords in reverse. Ito pa rin ba? Yung babalik sa kanya? Akin clarify lang. Hindi. Ano person ba tong babalik? Clarify ko. Hindi. May babalik pa rin. It's a deceit. Deceit or scheme pa rin. Deceit or scheme. May babalik na deceit and scheme. Saan? Sa gumawa ng deceit and scheme sa'yo? Oo. Sa gumawa ng deceit and scheme sa'yo. Iba to ha? Iba din to. Magkaiba yan. May gumawa pa sa'yo ng deceit and scheme. Iba yung atake. Iba yung scheme and deceit. Ayan, babalik sa kanila yan. Hindi na, kung gagawin ka pa nila ng deceit and scheme, hindi na masisense yung deceit and scheme nila. Hindi na makapang-atake sa'yo. Hindi na magkaroon ng movement o action o
Kung ill-wishing, kunwari through ill-wishing, no, or manifestation, hindi na siya mag-manifest. Hindi na siya magkaroon ng harm, hindi na siya magkaroon ng movement. Or kunwari, kung inil-wish ka nila na winish ka nila na pumangit, no? Ang mangyayari, hindi ikaw papangit. Sa kanila pa tatama yun kasi babalik sa kanila eh. Sila ngayon ang papangit. Ganon. Meron kasi mga ganong tao na gusto na pumangit yung taong kina-insecure nila, yung taong kinaingitan nila, yung mukha. Iba-iba kasi yung mukha ng tao. Hindi kasi talaga pare-pareho ang mukha ng tao. Dapat matuto na lang, no, natanggapin ko na yung mukha. Pwede naman i-enhance nila yung mukha nila. Hindi nasirain nila yung mukha ng iba. Dahil lang sa insecurities nila at inggit nila. Ma-impyerno sila niyan. So ano pa ang next na mangyari sa'yo? Eight of Pentacles in reverse. What's with the Eight of Pentacles in reverse? Dahil makapaglagay ka na ng healthy boundary, yung effort nila, yung tuloy-tuloy na ginagawa nila sa'yo, against you, no? Para ma-break yung boundary mo? Para ma-break yung boundary mo? Hindi. Para para sirain yung pagkatao mo? Pwedeng ganun ha. O para sirain yung pagkatao mo. Talaga nag-effort sila. Parang kayod, todo trabaho. Parang talagang napuput sila ng effort and hard work din. Para lang sirahin yung pagkatao mo. Yan, buhay mo. Hindi sila makapanira ng pagkatao mo. Hindi nila masira ang buhay mo. May boundary ka, may healthy boundary. Hindi sila makapang-intrude sa buhay mo. Kunwari ay gusto ko nilang manipulahin, na isipin mo na mahina ka, weak ka, o kung ano pa. Hindi sila makapang-manipula sa'yo. Hindi sila makapang influence. Hindi sila makapang-influence. Pati. Oo, hindi pati sila makapang-influence. Kahit anong gawin nila, kahit todo effort sila para ma-influensyahan yung isip mo, yung buhay mo, yung personality mo, your emotion, your thoughts. Hindi sila makapang-influence sa'yo. Masaya lang yung kanilang hard work and yung kanilang yung effort nila continuously. And then, ano yung yan dapat, no? Parang hindi kawawa yung mga sinasalbahin ng masalbahin na yun. Because there are deceitful people. Siguro may mga, yan sila, may mga demonyos katawan lang. Or may mga devil, may mga spirits, or they are motivated by their envy, insecurities. Kaya evil sila. Message ng angels. For angel ba ngayon ang nagagay dito? Angel. Angel nagagay dito ngayon. Ano ang message ng angels for you? Assertiveness. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. So, maging assertive ka. Panindigan mo yung paniniwala mo, yung beliefs mo ka. And sabi ka lang ng oo kung gusto mo talaga. No? Hindi mo kailangan maging people pleaser na mag-oo ka na mag-oo. So, kung ano yung hilingin nila sa'yo. Na oo ka lang ng oo. Hindi mo kailangan na gawin yun. No? Kaya dapat maglagay ng healthy boundary daw. Ayan.
At magkapaglagay ka na ng healthy boundary. Ayan. Hindi ka na nila ma-impluwensyahan ng kanilang mga ginagawa against you. Continuous pa naman ang sipag nila, pero masayang lang din yung kanilang mga effort and hard work. And yung body mo energy right now, kunwari ay influensyan ka nila, may ginagawa sila para isipin mo na hindi ka attractive, ganun, hindi ka good looking, na you're not enough, you're not capable, na pangit ka, mga ganun ba, yung makaramdam ka ng insecurities pati, mga ganun. Alam yung mga influences ng iba, kagagawa ng iba yan, yung kung bakit may mga pagbabago, no? Sa personality ng isang tao. Minsan may ginagawa kasi yung iba yan eh. Yan yung mga influences. Lalo kung wala kang boundary or na-influensyahan kanila ng kanilang mga ginagawa and their energy, their evil and negative energy or their bad energy, mga ganun ba. Ay, wow! Strong and powerful and fiery yung iyong energetic field. Yung chakras may open and strong, oh? Active. Parang umaapoy, lumiliyab. Oh my gosh. Ano pa ang energy mo ngayon? Ano yung personality mo ngayon? Strong. Grounded. Stable. Structured. Parang ganun. May inner strength. May inner stillness. Kasi nagkronte. Parang sa, ano ba, yung strength din. Ganun. Matibay yung chakras. Matibay ka. No? And matatag. Hindi. Yung energy nito, hindi siya matatag. Kundi matibay lang. Matibay. Malakas. Strong. May inner strength. Ano pa? Ang about sa'yo. Si Dakron eh. Naka-recover ka na sa negative emotion, negative feelings, sa pagiging emotional, yung parang uncontented ka ba, naka-recover ka na doon. And sa disappointments, sa parang nanamlay ka, na naka-recover ka na doon. Yung parang na-drain yung energy mo din, or nanamlay ka dahil nalungkot ka, naka-recover ka na doon. And as a person, ano kang klase ng tao? Oh, don't give up on your faith. Perception, malakas yung perception mo yan, or may perception ka. It's one of a psychic abilities. Sense sa psychic ability, yung perception. Parang active and parang extraordinary yung senses mo niyan. Ano yung sample ko sa perception man? Search nyo na lang kaya. Kung ano yung perception. Kagaya ba doon nung isa ba yun sa perception yung nagkakaroon ng vision. Isa yan sa kakayanan ng may perception, yung nagkakaroon ng vision, like yung nagkakaroon ka ng vision in a trance state, or kaya yung vision na iba-iba kasing klase ng vision eh. Meron na kahit nakapikit yung mata mo, in a trance state ka, or tulog na tulog, no? Or half tulog, half gising, parang ganon. Makikita mo yun sa paligid mo. Yung hindi nakikita ng mata mo, makikita yan
Third eye siguro yung nakakita doon. Or vision mo, ganun. Yun ang isa sa perception. Yun ang kaya na may perception. Makakita mo yung mga spirits, kung meron dyan spirits sa paligid mo. Elementals. Yung mga elementals, mangra-rape yan sila guys eh. Mga engkanto. Sino naka-experience yan? Na nakikita yung sa vision nyo na rapin ka ng engkanto. Yung engkanto talaga. Pagka may ano kayo, basta yung perception na tinatawag. Pag nagkakaroon kayo ng vision, basta active yung vision niyo or yung perception niyo. Basta pag may perception kayo. Makikita niyo yan. Manya kaya mga engkanto. Engkanto. Hindi ko ano na ano. Mga engkanto. Sa akin kahit sa panaginip ko o sa vision ko, pag kunwari mayroong mga nang atake na ano, tumatawa ako sa God. Sa akin. Kaya kung mayroong mga ganon, hindi natutuloy yung balak ng engkanto. Dalawang beses din yun. Manyak kasi yung engkanto na yun. Tama ba? Manyak ni yung engkanto. Tingin ko, hindi daw manyak. Ba't ganun yung sa akin? Na may dalawang beses din yun. Ano yun? Yun lang yung manyak na engkanto. Yun lang daw yung manyak na engkanto. Engkanto guys. Kasi dito isla kasi ito eh. So ganun, makikita mo kahit mga pagka may perception ka, mga fallen angels, nakikita mo din yan. Pero pag fallen angels kasi hindi klaro yung kanilang mukha, gaano kasi based sa akin sa experience ko sa vision, yung mga elemento parang tao din yan sila, mga tao, ganun, parang tao sila na basta iba yung fallen angel eh. May kapangyarihan kasi yung fallen angel. Maliwanag yung kanilang ano na parang basta maliwanag kasi may kapangyarihan kasi sila. Basta actually yung mga engkanto may kapangyarihan pero maliwanag. Tama no, maliwanag yung sa fallen angel no. Maliwanag sila eh. Maliwanag. Merong color green nga eh. Naliwanag. Basta kasi nang atake kasi sila nun sa akin eh. Yun ang ano ko sa perception no. Yan mga ganun, may pula, may iba-iba yung kanilang ano. Alam niyo yung sa Chinese na mga movie, yung mga merong mga demonyo doon na naglalabanan tsaka mga yung may mga powers, mga ganon, parang mga ganon, pero mas malalakas siya. Lumiliwanag yung kapangyarihan, maliwanag. May color green, may red, at yung iba hindi ko na maano eh. Basta mga ganon, may color pa yung kapangyarihan. Ganon. Sa fallen angels, yung elemento naman, at spirits, makikita nyo din yan, pero hindi ganon ka ano yung kanilang ano. Parang hindi naman ganon ka katulad ng fallen angels talaga yung mga devil. Iba yun. Kaya hindi sila gano'ng makita yung kanilang muka. Makikita din yung mukha nila, pero kadalasan parang hindi sila tao. Meron din yung humanoid sa kanila. Meron din na parang monstrous, mga ganon, parang mga monster ba, parang mga beastly, may mga ganon, parang mga beast, may mga ganon guys. Lalo sa mga hell na mga ganun. Parang basta ganun. Yun. Basta malakas yung perception mo. Basta may perception ka. Nagkaka-vision ka niyan. So, yan ang isang indication ng may perception ka. Search nyo na lang din guys kasi hindi ko din maano eh. Hindi ko din na-explain talaga sa inyo kung ano yung perception na mas malalim ano. Mag-research na lang kayo kung ano yung perception. So, yan.
Yung senses nyo, yung lahat ng senses ninyo, napaka-sensitive. Yung pakaramdam nyo, sense of sight, sense of hearing, basta yung senses ninyo, extraordinary siya. Okay? Pagka may perception kayo. Ganun. It's one of a psychic ability. Ganun yun. Ano ang darating sa'yo when it comes to life? Sino ang darating sa'yo? Nine of Cups. Yung winish mo na darating? Hindi. Yung gustong-gusto mong dumating sa buhay mo? Hindi. O siya tong gustong-gusto ka? Upright ba to? Siya nga tong gustong-gusto ka. Siya ito, yung gustong-gusto ka niya. Ayan. And mukhang meron kayong soul connection or deep soul connection or soulmate mo siya. Divinely guided ba yung connection niya? Ito yung nauna. Oo, divinely guided. Kaya nga may lover's card dito eh. Kaya parang fiery and active and prosigido. Willing talaga siya na mag-take na action kasi gustong-gusto ka niya ng tao na to. Anong feelings na to sa'yo ngayon? Itong person na to na darating sa'yo. May perso ka niyan. Parang ma-destroy siya inside. Hindi. Parang tuta ko. What's with the tower here? Feelings na sa'yo. Gustong-gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyo. Ayun. And inspired siya, positive siya. Dinidesire niya to, dream niya talaga, no? Gustong-gusto niya talaga na magkaroon ng new beginning sa inyo, or maybe rebirth kasi in reverse to. Ano na reklamo? Doon lang. Parting ingay. Kapag ingay ng bata, alam mo lang, sana. Bata ko ingay. Ay! Dito ka. Ano ang iniisip ng person na to? Sa'yo ngayon, yung person na yun na darating. Upright ba itong 7 of Wands in reverse? 7 of Wands in reverse. In reverse siya. In reverse. Yung 7 of Wands, I mean, kanina. In reverse. Iniisip niya na huwag siya maging defensive. Huwag niyang i-resist yung desire niya na to. Ayan. At ano ang balak niya ngayon sa'yo ng person na to na darating sa'yo. Mag-take siya ng action. Huwag siya magpapigil. Huwag siya magpa-stuck. Huwag siya magpadala sa fear. Huwag siya magpa-control, no, sa fear niya o sa mga gusto mong control sa kanya. Kailangan niya mag-take na action na, gumawa ng move, decision. Yan ang balak niya. Gumalaw na siya, kumilos na, mag-take na action. Gumawa ng decision na, move, action. Yan nga eh. Ano pa ang next move dyan sa'yo? Itong tao na darating sa'yo. 4 of Swords. What's with the 4 of Swords here? Yung huwag siyang
mag-overthink. Relax lang. Or kalmado lang siya. Kalma niya lang isip niya. I-relax niya lang isipan niya. Huwag siya mag-overthink. Instead, ay more on action siya kaysa sa pag-overthink. Ganun. Oo, more on action siya kaysa sa pag-overthink. Para hindi ma-stress yung isip niya. Hindi siya maging fearful. Yan. Para magtagumpay siya. So, ganun nga dapat. Para mangyari na to na mabuo kayong dalawa at magkita. No? Nang sa ganun, hindi siya magawa ng deceit. Kasi deceit ng iba to na pinapa-overthink siya, yung parang ini-stress siya, yung parang inaatake yung isip niya. Ganon kasi yun guys, pagka inaatake yung isip ninyo, mahirapan kayong makatulog. Oh. Pag may gumagawa ng scheme and deceit sa inyo. Nine of Wands. Para hindi siya maging fearful, para hindi siya maging unstable, yan. Yan, para hindi siya maging defensive, kailangan niya i-relax yung isip niya. Hindi siya nagpapaka-stress, no? Kaisip ng isip, more on action daw. Yung gagawin niya, hindi yung more on isip-isip. So, it's a wise decision, no? Yung gagawin ng person. So, ganun dapat. How to deal with the schemes and deceit of others. Buhay. Hay buhay. So, ano pa? Next na mangyayari kaya sa inyo ng person mo na to. Union. There's a union na mangyayari. Two of Cups yun eh. Oh? Magician. Walang imposible na ma-unite kayo. Everything is possible. Kompleto yung tools niya. Ang person mo. Hindi. Kompleto ang tools mo. Baka sa'yo. Sa'yo. Kompleto ang tools mo. Para mangyari na to. Na maging masaya ka na sa love life mo. Hindi na mahadlangan yung maging happy ka sa love life mo. Wala nang balakid sa love life mo. Sa buhay mo. Ito mangyari na to na mag-umpisa na kayo mag-commit, mag-settle down, magsama na sa isang bahay kasi may bahay dyan, property, di ba? Ayun, na mag-grow yun yung relationship, and then you will start a stable and serious relationship na nag-grow, ganon, na hindi ka nalilito, or maybe si person mo na hindi nalilito din, no? Na hindi naguguluhan yung isip niya, wala na nanggugulo sa isipan niya, o mawala na yung mga distractions sa buhay ninyo, mga ganun ba? At yung mga hadlang, balakid, yung mga bitter, no, na gustong humadlang sa inyong pagmamahalan or sa union na mangyayari sa inyo. Ayan. Ano magiging buhay ninyo yan? Together ng person na yan? Ano, mag-succeed yan? Ano? Maging buhay ninyo together ng person na yan. Clover guys. Komportable, comfortable. Emotional fulfilled kayo. Emotionally fulfilled. There's harmony, balance.
In love kayo sa isa't isa. Venus yung 6 eh. And, relax. Peaceful yung buhay ninyo. Masaya kayo, tunay na masaya. Full of happiness. Filled with happiness. And positive yung buhay ninyo. Successful yung pagsasama ninyo, yung relationship niyo, marriage, lalo kay kasal kayo. Talagang maging happy couple kayo, no? Happy kayo together, masaya, joyful yung inyong pagsasama. Talagang so fulfilling, satisfied, active, and maybe you're energetic together, bold and daring together. You will achieve a lot of successes together. Ang ganda na kasi the sun eh. So yan, madami na attract sa yung person. Madami ba? Upright ba tong Wheel of Fortune? Mukhang hindi. Pero 50-50, mukhang hindi. Dami bang kasi iba-iba yung type ng tao, di ba? Madami ba ang gusto kang mapangasawa? Para may choices ka. O madami ang gusto kang mapangasawa. Ayan. So, ito na lamang for collective reading.